What is up guys? Welcome back. For today's video, tuturo ko naman sa inyong paano masosolusyonan ang ganitong klaseng problema sa GCash. Kapag nawala na yung SIM card, nasira na yung phone, at nawala na rin or nakalimutan na ninyo ang email address na nakalink or nakaregistered doon sa inyong GCash account. For your information, meron na po tayong uploaded videos about kung paano ito inaayos. Pero meron pa rin nagko-comment na hindi daw working sa kanila. So I decided to make this video para in case di mag-work sa inyo yung previous procedure, baka sakaling mag-work yung ganitong way sa inyo. But before we continue this tutorial, bago pa lang sa aking channel, hiniling ko pa ang inyong makamay para subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga panibagong videos. And without further ado, let's get started. As you can see, nandito kayo sa screen, ang first step natin gagawin is pupunta tayo sa GCash. Then click lang natin tong switch button. Then, click natin yung proceed. Then, lagay natin yung new number na meron tayo. So, kailangan po natin ng panibagong SIM card dito, which is yung hindi pa nakaregister sa GCash account. So, lagay lang natin yung number na yon. After nating malagay yung number na yon, next na natin. Then, magsisend ng code si GCash. Then, lagay lang natin yung OTP. Then, check natin. Then, mapupunta kayo sa page na ganito. Merong new account, meron ding recover account. Select natin yung recover account. Then dito may mga steps kung paano i-recover yung account nyo. Yung una is for basic account. So ito yung mga steps. First, mag-register ng bagong GCash account. Second, i-verify ang account. Third is chat with Gigi para sa account recovery. Ngayon, kung fully verified naman kayo, ito naman yung mga steps. I-nominate ang dati nyong GCash mobile number. Ilagay ang tamang personal information. And lastly, siguraduhin ikaw ay selfie-ready. So ngayon, focus tayo dito sa fully verified. Then click lang natin tong accept. Then dito may mga fill upan tayo. First is yung lumang GCash number. Ito yung number na nakaregister sa inyong GCash account na gusto nyong i-recover. So lagay lang natin yung number na yon. Then ulitin lang natin. Then ilagay natin yung lumang 4-digit PIN. Ulitin lang ulit. After that, check natin to. I agree to the terms and conditions and privacy notice of GCash. Check natin yan, then confirm. Then lagay natin yung mga personal information. Make sure natin na naka-capital letter. First name, middle name, dapat naka-capital letter ha. Then last name. Then yung birth date natin. Make sure po natin na tama yung information na nilagay natin sa form na to bago natin i-click yung next. Then dito magte-take kayo ng selfie to verify your identity. So next lang natin siya. Make sure natin na maayos tayo sa camera. And line your eyes. So as you can see, after nung pag-take ng selfie, padadirect tayo sa ganitong page wherein i-confirm ng GCash na na-recover na yung GCash account natin. And ganito yung nakalagay. Congratulations! Ang iyong GCash number na ay, ibig sabihin napalitan na natin yung GCash number natin. So pwede na tayong mag-login gamit yung new SIM card number. So try natin mag-login gamit yung ating new SIM card number. So ayun, nakalagay na yung ating new SIM card number, which is yung i-nominate natin doon sa ating old number. Try natin buksan. So yun guys, nabuksan na natin gamit na yung new SIM card number. So ibig sabihin legit or working yung ganong procedure. And take note, isang beses lang po pwedeng ma-recover ninyo ang inyong GCash account. Once na na-recover na ninyo dati ang inyong GCash account, hindi na po pwede yon. Hanggang dito lang video na ito, sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.